Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwina. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at kanyang paghahari ay walang hanggan." Paanong mangyayaring ito? Gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos." Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din po natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito, ginugunita natin ang pagkareyna ng ating mahal na Birheng Maria. Kaya palakpakan natin ang ating mahal na ina. Ito ay makapitong araw, itong matapos ng kanyang pag-akyat sa langit. Noong isang linggo, August 15, ay ating pinagdiwang ang kapistahan ni Maria sa pag-akyat. Iniakyat siya sa langit, katawan at kaluluwa, dahil siya ang unang umani ng biyaya ng muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. At tayong lahat, kaya nasabi ko ni isang linggo, kung si Kaloy ay natutuwa tayo sa kanyang tagumpay at nakikiamot tayo sa kanya, sa tagumpay niya, nakikisaya tayo, pero alam natin, wala naman tayo
medalyang ginto. Wala naman tayo yung condo unit. Wala naman tayo ng milyon. Pero masaya na tayo para sa Kanya. Pero sa mahal na ina, kung ano yung iginawad sa Kanya, ang maiakyat sa langit, katawan at lupa, ganun din ang ipagkakaloob sa atin. Kaya kung masaya na tayo kay Kaloy, mas masaya tayo dapat sa tagumpay ng mahal na ina, sapagkat hindi lang tayo titingin-tingin sa Kanya. Hindi lang tayo manunood sa parada ng tagumpay niya. Tayo rin paparada. Tayo rin magtatagumpay. Tayo rin magkakaroon ng gantimpala. At ngayon naman sa mahal na ina, ang rurok ng gantimpala, ang pagkilala sa Kanya bilang reyna, sapagkat ang Kanyang anak, ang prinsipe ng kapayapaan, ang anak ng kataas-taasan, sabi nga ng anghel kay Maria. Kaya nga dito makikita natin, may mga ibang tao, lalo na hindi mga Katoliko, masasabi nila, sobra-sobra naman ang papuri kay Maria. Sobra-sobra naman ang tinatanggap niyang pabuya. Totoo naman talaga, sobra-sobra. Bakit? Dahil ang Diyos natin, sobra-sobra kung magmahal. Sobra-sobra kung maggantimpala. Sobra-sobra kung magpabuya. At yun ang pinangahawakan natin. Ganun ang Diyos natin. Kaya nga, katulad ng mahal na pong Jesus Nazareno, kahit may krus, katulad ng mahal na ina, dumanas ng maraming hirap, hindi tayo nawawala ng pag-asa. Siguro nga minsan, parang ipinagkakait ang katarungan sa atin dito sa mundo. Siguro nga minsan, parang hindi natin maranasan ang kaluwalhatian ng Diyos dito sa lupa. Pero sana, sa nakita natin sa mahal na ina, huwag maging dahilan ito para kumapit tayo sa patalim. Huwag maging dahilan ito para mawalan tayo ng pag-asa, para hindi na tayo sumunod sa Diyos. Tandaan natin, sobra-sobra ang kabutihan ng Diyos. Hindi mananaig ang kasamaan, ang kasinungalingan, ang katiwalian. Ang mahal na ina ba, natanggap ba niya ng lubos ang katarungan dito sa lupa? Hindi, di po ba? Nakita nga niya yung anak niya, pinatay, pinahirapan. Ang ganda nung alok sa kanya ng Anghel Gabriel, ikaw ang magiging ina ng tagapagligtas. Pero naging maginhawa ba ang buhay ng mahal na ina dito sa lupa? Hinangaan ba siya ng lahat ng tao? Siguro, nung kasagsagan ng paghihirap ni Jesus Nazareno, walang gustong lumapit sa kanya. Diba ganun ang nararanasan nung mga kamag-anak nung pag may nakulong yung anak mo, naparatangan yung mahal mo sa buhay, diba? Kayo ang pagchichismisan, kayo ang pagtutulungan, walang gustong kumampi sa'yo o kumilala sa'yo. Ngayon siguro si Kaloy, dami niyang kamag-anak, daming lalapit sa kanya, diba? Ganun tayo, pag yung matagumpay, ang daming kumikilala, pero pag ikaw yung nasa baba, walang gustong kumilala sa'yo. Ganun ang naranasan ng mahal na ina. Dahil siya yung ina nung pinako, natitiyak ko, ramdam na ramdam niya yung pangungulila. Pero ngayon, nasa ng mahal na ina, siya na ay maluwalhating nasa langit. Nasa na yung mga umapi sa kanya. Alam nyo na yon, nasa baba na yon. Nasa na yung mga ayaw tulungan siya. Wala na. Pero yung mga nanatiling tapat sa kanya, nasa kaharian na ni Jesus Nazareno. Kaya, mga kapatid, ito yung ating ipagdasal.
Opo, mahirap. Mahirap dahil minsan kung ang gagamitin lang natin ay ang ating mga mata, ang ating damdamin, pakiramdam natin parang walang saysay maging mabuti. Aminin natin yon. Minsan pakiramdam natin parang mas mabuti pa yung maging practical ka na lang sa buhay. Siguro yung iba sa inyo, nung papunta rito sa Quiapo, baka biniro pa na iba, simba ka ng simba dyan. Sana magtrabaho ka na lang, mas kikita ka. Punta ka pa ng punta sa Quiapo, magastos pa yung pumunta dyan. Maging wais ka. Meron siguro, alam natin, mga dating deboto, pero siguro para sa kanila, mas mabuti na lang makisayaw sa mundo. Mas mabuti na lang kumampi sa hindi tama kasi minsan yung hindi tama, sila yung umaangat. Yung pag ikaw pa naging tapat, ikaw pa ang maargabyado. Tandaan natin ang mahal na ina, hindi siya kumalas, hindi siya nawalan ng pag-asa, hindi siya nang hinawang gumawa ng mabuti at sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat alam niya, sobra-sobra ang katarungan, ang awa, at ang tagumpay ng Diyos. Nawa, dumating ang araw, makapiling natin ang mahal na ina. Makibahagi tayo sa tagumpay at kaluwalhatian ni Jesus Nazareno sapagkat katulad ng mahal na ina, nanatili tayong tapat, nanatili tayong sumusunod, nanatili tayong nagtitiwala sa Diyos.